And only God's way works. Okay? Marami kang susubukan. At pinangako ko sa Diyos, Lord, pag ako ang nilagay mo rito, 1996, I will not insist on my way, I will insist on your way. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 12. Ano sabi ng Word of God? That you may walk worthy of God who hath called you more unto His kingdom and glory. Tingnan mo ha, na tayo'y lumakad ng mayroong katamang paglakad ayon sa Diyos. Meaning, dapat inaayos natin sa pagkakatawag niya, sa kaharian at sa kanyang kalulatian. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya. Kayo po ang magpala at kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng tagumpay. Tulungan mo po si Joshua, si John Paul, si Amor sa kanilang mga exam. Pagpalain mo po yung promotion ni Brother Romy. Pagpalain mo rin po yung mga may sakit, si Aiden, si Cleve, si Michelle, maging si Joseph at maging si Ate Loling. Pati po yung nanay ni Moring, si Ate Nene na mayroong sakit sa puso, pati si Jay Dokusin na mayroon din po sakit sa puso. At kayo po, Panginoon, na magpala at magbasbas. Bigyan mo po ng tagumpay ang bawat isa. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. In Jesus' name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Pakisabi mo sa katabi mo, magandang hapon at welcome sa ating service. Come on, say it. Sabi sa kanya, huwag kang matutulog, ha? Oo. Kasi parang may nakikita na ako nagliligawan yung dalawang mata dahil 77 demonyito ang humihihip. Andito si Aaron J. Baldorosa. Aaron Joy. Asan si Aaron Joy? Nawala na? Bisita ni Ma'am Silva. Asan na? Ha? Kanina umaga? O, kita mo, binigay ngayon. Alam mo, kaklase ka ba ni Jap, ni Bron, ha? Binubudol niyo ako, parang ginawa niyo sa akin si Crispin Rimulya, yung ombudsman, ha? Di ba? Umaga, sinabi, ating ididiba ito gagawin natin. Pagdating nung hapon, ano sabi? Oh, kita mo na, sinikreto, dapat. Which is wrong, di ba? Nakita niyo ba no isang araw, nung mapawalang sala, si Gigi, si Juan Ponce Enrile, at saka yung isa, tama? Nagbunyi sila, tama? Nagbunyi. Tapos ito, ruling ng ombudsman, napawalang sala ka, tahimik nung 2019. Walang nakaalam. May mali. Tama? May mali. Okay? So, do pray for that. Well, anyway, umaga to. Binasa ko pa naman din. Para akong na-Crispin Rimulya. No, siguro nalaglag. Tapos, hindi ba ginawa? Hindi ba ginawa mo, Aldris, nalaglag? Hindi. Sino nagbigay? Ito mo, ha? Mananagot kayo lahat sa akin, ha? Naka-live tayo eh. No, kidding aside. The Lord said that you walk worthy of God. Ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagluluto ka, may ginagawa ka, nasa ministry ka, it's about us walking worthy of God. Okay? Bakit? Tinawag niya tayo eh. The kingdom of God is a present reality. Okay? At ito dapat natin makita. It's what we've been doing on earth right now. Yung ginagawa mong soul winning, yung ginagawa mong pagba-Bible study, yung ginagawa mong pamigay ng tracts, yung ginagawa mong pagdalo sa mga group meeting, it's not about just programa ng Achievers o programa ni Preacher Moring sa Kingsman o programa ng birthday celebrator doon sa, what's that? Light bearers, okay? No, it's not. It's about the kingdom of God and making God bigger than what we're facing. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, the power of God is the present resource. Hindi ka dapat kumuha ng lakas sa iba. Kung napapagod ka na,
Nag-aaral ka. Hindi mo na alam kung paano mo pagduduktungin yung lakas mo kasi pagod ka na, iniintindi pa yung kapatid mo, lahat. It is the power of God. Doon ka kakapit. It's the energy to do what God wants you to do once na nag-surrender ka at nag-submit ka sa kanyang kalooban. Sasabihin ko sa iyo, mahirap. Alam mo bakit? Sanay kang nagmumura. Sanay akong nagmumura eh. Sanay akong lasing. Sanay akong nainom ng mga bagay na nakakasira sa aking katawan. You see? Sanay ako doon. Then all of a sudden, hindi na ako magmumura. Hindi na ako iinom. Okay? Hindi na ako makikipag-away. Mahirap yan. Okay? Sanay kami sa party. Sanay kami sa sayawan. Okay? Nga pagka nagkatugtugan, alam namin yung tugtog. Minsan hindi mo napamalayan yung paa mo, gumaganong-ganon na, oh. Bakit? It's difficult to live according to the Word of God. Mapapagod ka. It's difficult na nasanay ka, na pag kumita ka, iintindihin ko, ako lang, ito lang gagawin ko. Kanya napapansin mo, yung credit card mo, ubos na sa credit limit. Okay? Bili nito kasi feeling mo, entitled ako, nagtrabaho ako, marami akong gagawin, marami akong, you see, hindi mo napapansin, nagpa-file na lahat. Na pagdating ng oras, you're surviving from one paycheck to paycheck, tapos biglang magkakaloob ka, biglang magbabalik ka ng tithes mo na 10%, magbabalik ka ng mission mo above your 10%, magbabalik ka ng first mo that is equivalent to 1 month of your salary. Mahirap yan. Kung walang kapangyarihan ng Diyos, mapapagod ka. Hindi ka nga sanay manood ng, magbasa ng Bible. Hindi ka nga sanay na mag-memorize. Sabi nga, isang kausap ko sa alam mo, pastor, nahihiya ako sa apo ko eh. How old is your, apo? Mga 4 years old or 5. Alam mo, mas marami siyang memory verse sa akin kesa sa akin. Ako alam ko lang, Psalm 23, pero itong apo ko maraming alam. You see? Bakit? Lumalaki sa church. God's glory is the reason. Ba't mo gagalingan? Ba't ka magiging mabuting nanay, magiging mabuting tatay, magiging mabuting estudyante? Ba't gusto mong pumasa? Bakit ginagalaw mo sa trabaho? Ba't tinutupad mo yung ministry mo? Why? Not just for the success or accolade, no. Brother Billy is top sa tinatawag na electrical engineering exam nung panahon niya. Number 1, top-notcher siya. Hindi lang siya electrical engineer, ha? He is also a professional electrical. Tatlo yan eh. Okay? Electrical engineer, okay? Tapos yung industrial engineer, tapos yung professional, lahat yun nakuha niya. Di nung masilip yung kanyang sweldo na mas malaki. 20 tao ang katapat. Tinanggal. Sama ng loob niya eh. Pero sabi ko sa kanya, no. You did that because you have the capacity. Gusto kong maintindihan mo, God's glory is the reason. Yung maluluwalhati niya. Bakit iniingatan mo yung apo mo, yung anak mo? The glory of God. It's not the reality or the source. It is the present reason for everything. Kanya gagalingan mo. Kanya lalaban ka sa tukso. Merong mang bubuli sa iyo, hindi ka papalag. Merong mga away sa iyo. You know what I'm saying? Alam mo kung bakit nagpigil ka? Bakit hindi mo pinos yung dapat mo ipost na pwede ka mang away? Ba't di ka sumagot? You know why? You want to do everything for the glory of God. It's all for the glory of God. Ano sabi ng Panginoon sa Romans 11:36? Sapagkat sa Kanya at sa pamamagitan niya, okay? At sa Kanya ang lahat ng bagay sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. What does it mean? Dapat pag gumising ka, pag nagluto ka, naging masunurin ka, nag-review ka, isa lang yan. For Him, through Him, and to Him. For the glory of God. Naalala nyo? Hindi nga nabanggit yung asawa ni Peter. Ang nabanggit, yung biyana ni Peter na may sakit. Anong ginawa ni Kristo? Pinag-pray, gumaling. Anong ginawa nung nanay ni Peter? Pagkatapos gumaling, nag-serve. Ang tanong, bakit ka bibigyan ng magandang kalusugan? Ba't ka pagagalingin? Magse-serve ka ba?
Gagamitin mo ba yung time, talent, treasure mo to serve the Lord? You see? Why would God give you that? So much people are saying, I have so much and yet I'm unfulfilled. I've got a good family. I've got a good job. I have great kids. I've got good friends. I've got a good congregation to be a part of. Nasa church ako. Pero ang tanong ito, why am I so unfulfilled? Bakit parang may kulang? You see? You know why? It's simply because you were made for more than this. Tinatanong ko pa ang Diyos, Lord, ano pa kulang sa akin? Saan pa kita pwedeng mapaluwalhati? Ano pang kailangan mong i-give up ko? Ano pang gusto mong isuko ko? You see? Ano pa? You see? You were made for more than survival. You're not to survive. You will never find fulfillment sa buhay until you begin to live in God's kingdom by God's power for God's glory. Lord, mamumuhay ako sa kaharian mo. Aasa ako sa kapangyarihan mo para maluwalhati kita. Pag ito mindset mo, kahit sino man bully sa'yo, hindi mo papatulan. Hindi mo awayin. Diba sinabi ko sa inyo, may isang pastor sa Mindanao, pinuntahan ng isang basher ko. Tinawagan ko siya. Sabi ko, oh, may bisita ka. Hindi kuya, ano lang to? No. Tinatag ako eh. Okay. So that's how they are? Yeah, that's how audacious they are. Okay? Itatag ako. Oh, mag-ingat ka. Hindi po, no. Mag-ingat ka kasi pag may nangyari dyan sa speaker mo, masisisi ka. Sabi na, siyempre tropa ni Joey yan, pinatira ko. Diabetic yan. Diabetic, ha? Yung laman ko gustong gumanti. Yung laman ko gustong manira. Yung laman ko gustong, siraan yung tao. Huwag mong timid yan, huwag yan. Sabi ko, ingatan mo, padadalang kita ng menu ng diabetic. Kuya, bakit? I want to do this for the glory of God. Ayoko ng mang-away. You know what happened? Kumain yung pastor. Sabi niya, bakit parang lahat ng pinapakain mo sa akin? Pangbagay sa akin, tatapatin kita, pastor. Tinawagan ako ni pastor, ni Kuya Joey. Joey, sao ko? Ano sabi? Alagaan daw kita. Bakit daw? Bisita kita. Nataranta yung basher ko. Lumutang. Pagluwas ng Lunes, hapon, nasa gate. Sabi ng mga men, pastor, nandito yung pastor, papasukin mo lang. Bakit mo ginawa yun? Anong gusto mo, katayin kita? I can do that. No effort. Kaya kitang saktan. Pero ang tanong ko, nasaan ang glory ng Diyos? Ba't mo ginawa yun? Baka sa Diyos ka. Nakatanim pa rin sa akin, sa puso ko at isipan ko yung tinuro ni Pastor Fardo. Acts 5:38, anong sabi? Sabi ni Gamaliel, ang mga taong ito, itong kalipunan ito, pag hindi sa Diyos yan, hindi magtatagal yan. Sabi ni Acts 5:38, ayaan nyo sila. Kasi pag sa tao yan, hindi magtatagal. Ayun mi? Aasarin mo buhay mo sa politiko. Kung di sa Diyos yan, hindi magtatagal yan. Aasarin mo sarili mo sa kapitbahay. Kung di sa Diyos yan, hindi magtatagal yan. Yung biyanan mo, pag hindi sa Diyos, hindi magtatagal yan. Okay? It will come to naught. Walang mangyayari. Pero sabi ng verse 49, ano sabi ng verse 39? Pero pag sa Diyos yan, you cannot overthrow. At ito masakit. You will be found fighting against God. I ask you, yung inaaway mo ba, yung pinariringgan mo, yung hindi mo kasundo, sa Diyos o hindi? Hindi ka sigurado. Tama? O di magpasiguro tayo, huwag na tayo mang-away. For the glory of God, for God's kingdom, relying on God. Hindi madali yan kasi gigil yan. Tama? Gigil ka eh. Gusto mong gumanti. Tama? Pero ko, no. Eh di yan. Naalala niyo, kinuwento ko sa inyo, pumunta ako somewhere in Isabela, pagdating ko doon, yung pastor, na senior pastor, binato ko ng basahan sa mukha. Oh! What the heck?
Pamira! Malapit ka kay Benny Abante. Kung may problema kayo ni Pastor Benny, kayo lang ba't dinalaw na nga kita? Ang layo nito. Hindi ko inaway. Mamayang konti, pumunta rito. 2 weeks after, nakitulog. Pwede ko sabihin, alam mo, kapal mo. Babatuin mo ko ng basahan sa mukha, hindi nga malinis, tapos makikitulog ka, you're getting to my nerve. Nakitulog, sabi niya ganun. Ano yung tumatahol? Di siyempre aso, pag tumahol aso, pag gumiyaw, nyaw, si Kiko yun. Kasi, parang congressman yun di ba? Oh, binoto mo ba yun? Mabuti naman. Dahil kung binoto mo yun, talagang sisihin kita. Hindi ka pa bumaboto, no? Hindi pa, kanya, buti na lang. Kala ko, binoto mo dahil, you see? Ano nangyari? Sabi ko, ano ho yun mga aso, alaga namin. Pahingi ng tuta. Sabi ni Jap, lahat na may-ari na. Jap, baka sa Diyos to Hayaan mo na. Dad, yan ang nambato sa'yo. Hayaan mo na, Jap. Aso lang yan. So ginawa namin, pinatid ko pa sa Baliwag Transit. Nilagay sa kahon yung tuta. At yung tuta tumalon. Nasagasaan. Namatay. Sabi nga nun, Joey, yung tuta, tumakas ganito. Sabi ko kay Jap, tignan mo. Kahit tuta ayaw sumama sa kanya. Bakit? Baka batuhin ang basahan sa mukha. Baka insultuhin. Eh di sayang. Kailan naging sayang yung binigay, Jap? You see? Kailan sayang? Siya nawalan, hindi tayo. After a few months, yung pastor namatay. Eh kung inaway ko, ako na naman nasisi. Inaway ni Joey! Pinatulan! Hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang maging mabait. Hindi ko kayang hindi magmura. Ayun me? Dahil lumaki kami sa bahay, mga Hapon, nakamura. Laging bargain. Lahat ng klase ng mura kaya namin. Hindi ka mananalo sa akin. Insultuhan, hindi ka mananalo. Okay? Pero bakit tumigil? Not because I rely on my power. I live for God's kingdom. I rely on God's power for God's glory. Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kaya. Kanya naging madali ang pagbabago sa akin. Gusto kong maintindihan nyo. How do you have a fulfilled life? The kind of life that God designed by God for you to live. Do you have a fulfilled life? Or you're coming to the point, you're drained, exhausted, financially, relationally, emotionally, you're drained. How do you have that? Sabi ng Panginoon sa verse 12 ng 1 Thessalonians, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos. Meaning, kakalkuluhin mo. Ang tanong lagi, will I glorify God sa post ko? Will I please God sa sagot ko? Will I please God sa attitude ko? Will I please God sa pararaan ng pagtatrabaho? Will I please God that we need to walk worthy? Yun ang pundasyon for God's glory. What does it mean to live in God's kingdom? It means you make God agenda your agenda. Tanong, agenda ba ng Diyos na nagsosoul winning ka? Agenda. Nag-soul winning ka ba? Agenda ba ng Diyos na mamunga ka? May bunga ka ba? Agenda ba ng Diyos na yung bunga mo manatili? Oh, ang tanong, ginagawa ba natin? Hinihikayat ba natin? You see? Minsan ka lang dadaan sa high school, minsan lang dadaan sa senior high, minsan lang dadaan sa college. Ang tanong, na-evangelize mo ba sila? That's why I told Pastor Fajardo, ako na ang misyonaryo mo dito sa TUP, sa MTI. So soul winning ako sa Napocor, maging sa Sprague, Philippines. I did that and I would like to challenge you. Minsan ka lang pumatok dyan. You see? Minsan lang. We should live in a way that proves we belong to God. We should live in a way that proves that God calls us to His kingdom. Kanya, ganyan yan magdamit.
Baptist yan eh. Save yan. Kanya hindi na sumasagot yan. Kanya hindi niya sinasaktan ang sarili niya. Kanya hindi siya nagpo-post ng pangit. Ligtas na kasi yan. Nararamdaman ba ng kapitbahay, ng barkada, ng tropa, ng kaibigan mo? Kasama mo sa bahay that you belong to God? Meaning, you make God's will your will. You see? Hindi kalooban ng Diyos na dalaga ka tapos nakikipaghalikan ka. Hindi kalooban ng Diyos na lalaki ka tapos naghahanap ka ng 150. Hindi kalooban ng Diyos na sumusugal ka. Hindi kalooban na yung cellphone mo punong-puno ng porn. Na follower ka ng mga influencer na walang Diyos. You care about what God cares. You see? Nagmamalasakit ka ba sa pinagmamalasakit ng Diyos? Can I just tell this to you, okay? God cares about the church. In fact, sabi ng Hebrews 5:25, husbands, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae, kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang eklesiya na ibinigay niya ang kanyang sarili dito. The Lord cares more about the church. That's why He gave Himself for the church. Yun ang sinabi in Ephesians 5:25. What does it mean? You cannot say God is first, that God is important to you, kung hindi importante ang eklesiya sa'yo. Kung hindi importante ang ministry sa'yo. Kalokohan yan. Sabi ng Panginoon, Christ loved the church and He gave Himself for it. Hindi niya binigay yung portion, hindi niya binigay yung kaunti, no. He gave Himself. Pinaganda niya. Bakit? Sabi ng verse 26, okay? Na isa-sanctify niya, lilinisin niya sa magitan ng Word of God. Bakit? Sa 27, ano sabi? Kasi ipe-present niya yung eklesiya. Sino eklesiya? Not the building. Tayo, yung mga tao. For what? Isang banal, walang bahid dungis. Verse number 28. Kasi ikakasal to sa church. Pinagaganda mo ba? Huwag mo sabihin, God is important to me, na yung eklesiya hindi importante sa iyo. Lumaki ako sa church. You see? Hindi ko gusto yung ibang leader. Hindi ko gusto, ayan si Brother Tony, magkasama kami, mga young people kami. Sino ba matanda sa atin, Tony? Ikaw ako. Ikaw, no? Ilang taong ka na? 70? 60? 67? 67 ka na? 1958? Oh, sabi ko na. 1958, 1964 ako. 67 ka, 61 ako. Tama? Sila inabot ko. Okay? Ando doon si Edgy, nando doon tong kalimutan ko na. Kasi namatay na ito eh. Oh. Sila mga leader. Nag-submit ako. Wala akong pakialam kung sino leader. Wala akong pakialam kung sino namumuno. Kaya nagpunta ako kasi mahal ko ang Diyos, magpapasakop ako, at I will do the best that I can. You see? Eh, ikaw, hindi mo lang gusto yung leader, ayaw mo na. Hindi mo lang gusto yung nagpe-present, ayaw mo na. Ayaw mo lang ng conductress or a conductor, ayaw mo na. Mali. We need to live for God's kingdom. We need to rely on God's power. We need to learn to live for God's glory. Yun ang tama. You see? Paano kung yung aser ayaw mo, saan ka dadaan? Sa likod. Si Jericho nandyan, tsaka si Joseph, hindi ko sila gusto. Saan ka dadaan? Hindi mo gusto yung nagpakanta. Hindi mo gusto yung tumugtog. Lilit ang mundo mo, boy. Whatever you want God to bless, put Him first in that area. Do you want God to bless your finances? Put Him first in your finances. Do you want God to bless your interest? Put Him first in your interest. Do you want God to bless your relationship? Put Him first in your relationship. Do you want God to bless your schedule? Put Him first in your schedule. Do you want God to bless your trials? Put Him first in your trial. Do you want God to bless your strength? Put Him first. Yun ang sinunod ko. 40 years ago, from the time I got saved, but I have been in the church for 42 years.
Hindi sayang. Bakit? Kanya gustong-gusto ko yung kinanta natin kanina, di ba? We have labored in the vineyard of the Lord. And it seems, tama ba yung boses ko, Mama Risa? The world is stolen our reward, but do not be forgotten. Di ba? And when He calls us home, we receive eternal treasure. So trust the leading of His word. Ano sabi? It's not in vain. It's not in... Tama ba yung hugot ko, Mama Risa? Okay, thank you. Kasi kinakabahan akong kumanta rito kasi gumaganon-ganon pantingan yan eh. Parang madaling i-please ang Diyos kaysa sa Kanya. Kasi ang Diyos, sabi niya, kumanta ka lang kahit basag ang boses mo. Ito kasi parang doon siya sa The Voice, di ba? Siya yung mga, you see? No, kidding aside, I'm so thankful that He's there. You see? Nung sinabi ko doon kananay ni Marisa, ni Dante, hindi ka ba natutuwa, Nanay Erlinda, na may sakit ka, pero inaalagaan ka ng mga anak mo? Ilang magulang ang may sakit na hindi dinadalaw ng anak? Ilang magulang ang may pangangailangan, tinatabla? Sabi ko, tignan mo, ang lakas-lakas mo. Pas nakita ni Ellen, sabi niya, naku, pambira, ang laki ng TV mo. Bigay ng mga anak ko at manugang ko yan. Nanonood siya ngayon. You see? Parang ganito kalaki yun. Hindi, malaki pa dyan. Yung sa isang piraso. Okay? Parang 60 ata yun, no? 55. You see? Ando doon lang siya. Sabi ko, diyan ka nanood ng preaching. Oo, kanya lang, Hindi ako marunong eh. Kanya inaalok ni Aldo. Pagka andito ka, ilagay mo na. Bubuksan na lang para manonood na lang siya. Bakit? May edad na eh. Matanda na eh. Oh, para nakikita ko na, dito rin pupunta si Marisa. Alam ko na. Ganyan din ang gagawin noon. Di ba? Mahirapan siyang huminga. Sabi ko, kamusta na? Wala na akong nebulizer, Pastor. Oh, that's good. May nilabas na parang breath inhaler. Sabi ni Ellen, meron din ako niyan. Kalaga? Hanggang sa ka umabot? Mga 1.5. Pung! Naku, hindi ko kaya. Ako ganito lang. Kaya nahihirapan. Di nagkwentuhan silang may mga sakit. No, yung hirap. Sabi ko, hindi ako makarelate. Sila nagkakaisipan. Oh, sabi ko, okay ka lang. Di dumating yung natay niya. Sabi niya, oh, Pastor! Ang bira. Sino panalo? Siyempre ako. Saan galing? Nag-chess! Ito na lang ang libangan ko, Pastor, chess. O, di ba maganda? Gumagana utak mo. O, hindi ka nakikipagpustahan? Kasi, samantalang nung maliliit sila, si Dante at si Marisa, pag nagsimba dito, hindi pa uuwiin, patutulugin sa jeep. Dinanas mo ba yan? Ikaw ba, Cloud, pinagagalitan ka ni Maricar pag nagsimba ka? Hindi. Pinagagalitan ka pag hindi ka nagsimba. Tama? Oh. Ikaw ba, Steve, pag nagsimba ka, mumurahin ka ng tatay mo? Hindi. Tama? Oh. Ikaw, Rian, pinagagalitan ka ba pag tumutugtog ka dyan? Hindi. Di ba? Mabait nanay mo eh. Kahit November 1 pinanganak. Tama? Si Mama Risa mo at saka si Preacher Dante nyo, pag nagsimba yan nun. Okay? Si Lucilyn hindi pinagagalitan yan. Bakit? Hindi pa siya nagsisimba nun eh. Okay? Sa jeep sila natutulog. Ayun me? Tapos hindi pa pagka-graduate, nag-full time. You see? Nagsuko ng buhay. Ito na rin si Dante, nagsuko ng buhay. Malaki ba support dito? Wala! We're not here for support. We're here because we would like to make the kingdom of God wonderful. We rely on God's power and we do it for God's glory. Ngayon, pag nakita mo, ang laki na ng anak ni Marisa. You see? Maayos ang relasyon ni Dante at ni Ruby. Pero hindi ganun kadali yun nung una. Ang tanong, what do you want God to bless
Put Him first. Why our way will not work and only God's work will? So ano dapat mong gawin? One, commit to give Jesus complete control. Siya ba may control ng schedule mo? Siya ba may control ng attitude mo? Siya ba may control ng finances mo? Kasi kung ako may control, ubos yan. Naku po. Ubos yan. Pag ako may control ng attitude ko, mananapak ako. Mangaaway ako, magmumura ako. You see? Yung kinat ka lang o kaya may nag-counterflow, tama? Maasar ka eh. Ah! But I remember, I live for God's kingdom. I rely on God's power and I do it for God's glory. Ang hirap magpakabait. Ano sabi ng Luke chapter 5, verse number 3? At pumasok si Kristo sa isa sa mga ship na pag-aari ni Simon. Okay? At sinabi niya, Simon, alam kong wala kang kinita, alam kong wala kang huli, pero ipagamit mo ang iyong barko. At inusog, at siya umupo, and he taught people out of the ship. I always say this, okay? Yung trabaho mo, diyan ka kumukuha ng pansweldo sa pamilya mo, pambuhay, okay? Pero sa tuwing nagkakaloob ka at pinapagamit mo yung bagay na meron ka, the Lord is using that to teach people out of what you gave. Nung Friday may pumunta rito, mag-asawa, mag-anak. You see, sabi niya, Pastor, first time ko pumupunta rito, ganda pala. Sabi ko, no. Mga simpleng tao lang yan. Pinakita ko yung mga pictures. 1997, yung day to, tingnan mo, nakita mo? Oh. We do that, we allow God so that we will be a part na pagka si Kristo nagturo, isipin mo ha, lahat ng na-save dito, lahat ng nabaptize, lahat ng nag-serve, lahat ng nagpasakop, lahat ng nagbigay, may bahagi ka kasi corporate yan eh. Church yan. You see? If you want your life to turn from emptiness to overflowing, okay? You feel empty. How can that happen na maging overflowing ka? You give Jesus the control of your life. The control of your choices. And even your career. Kanya pag tinignan mo, tanong mo, Lord, pag binili ko ba ito, maapektuhan ba ang kaloob ko sa iyo? Pag ginawa ko ito, maapektuhan ba ang pangalan mo? Pag sinagot ko ito, are you with me? Pag nakipag-away ako, even in your career. That's why I make it a point. I was young, second year college, 1983, I was at Napocor. You see? I was working. I said, Lord, bahala ka. Turuan mo ko. Tinrain kami, sabi ko nga sa inyo. Ang training namin ni Preacher Rene, English pa lang ha, English subject. Gumagawa na kami ng report. Tinitignan na namin kung anong problema. Okay? Halimbawa, itong papel na ito. Bakit yung papel pero parang may bark? Parang merong brown mark. May mali. Okay? So titignan namin, bakit nagkaroon ng ganon? So ano yung probable causes at ano yung most probable causes? Pinag-aralan namin. So alisin mo to, elimination, hanggang makita mo ito. So ngayon, yun ang gagawin. Yun ang trabaho namin. Sabi ko, Lord, first time ko magtrabaho. Bakit? Tagahugos lang ako ng jeep eh. Pero habang naghugas ng jeep, Lord, naluwalhati ba kita? 5 piso bayad sa akin. Si Asopo pa, yung jeep ng lola ni Micah. Okay? 10 yun ang isa sa pinakamalaking jeep na pinasadya. At si Asopo Iglesia, si Asopo Salbahe, pagka nahawakan niya yung tapalotosonan na merong buhangin, hindi ako babayaran. Pero ginalingan ko, for God's kingdom, relying on God's power, for God's glory. So dala-dala ko yun. Hanggang sa TUP, hanggang sa San Apocor. Di pag may sira, sabi ko ganun, what are we trying to achieve here? Hindi gumagana eh. Ano gagawin nyo? Babalakasin tong yung generator? Yes. Sabi ko, can you allow me? Bago ko pa lang dito eh. Please, allow me. Sabi ko, tingnan natin. Anong problema? Hindi nagpa-function. O titignan natin. So tinignan ko yung power source, tinignan ko rito. Sabi ko, okay naman, mula rito hanggang dito meron. Pero mula rito hanggang dyan, wala. So ibig sabihin, merong problema.
So tinignan ko, binuksan ko yung pinaka-push button. Pagbukas ko, maraming mga ants, mga langgam. Okay? Yun ang naglahaharang para magkaroon ng contact yung push button. O sabi ko, tinanggal ko yung langgam. Then gumana. Sabi niya, pabira mo, yung galing mo ah. Sabi ko, train kami sa TUP, train kami sa MTA to be a problem solver. 1 taon ako nagtrabaho sa Napocor, sa Tigen plant. And they love where I work and how I work. You know why? For God's kingdom, living in God's kingdom, relying on God's power, for God's glory. Ginalingan ko. Kanya na pumunta na ako sa Sprague. Hindi na mahirap sa akin. Kasi naging faithful ako sa paghugas sa jeep. Ang tanong ko sa iyo ito, ginagalingan mo ba? Pagka ikaw namumuhay in God's kingdom, walang maliit o malaking trabaho, walang marangya, walang simple, lahat yan for God's glory. When I let Him take charge, you know what happened? His grace begins to govern my decision. His grace direct my path. Lord, tama ba itong dadaanan ko? Back then, wala pang Google. Walang ChatGPT. Okay? Kami, yung panahon na nakapagtapos, research talaga. Ngayon, may pumasa. Cum laude. Okay? Anak ng kamote. Nung nasa trabaho na, walang maisagot. Bakit? Puro ChatGPT pala sagot. Hindi mo na mai-impress ang tao ngayon. Maganda grade mo, paano sa work skills mo. Okay? Hindi mo pwedeng dayain yan. God ways brings peace. God's way brings peace. My way bring pressure. Alam mo kung bakit nape-pressure ka? Alam mo kung bakit napapagod ka? Diskarte mo eh. Diskarte mo. Okay? Tapos pagka lumala, Lord, bakit? God's plan will fill my nets. Pupunuin niya yung aking lambat. My plan will leave it empty. Alam mo kung bakit walang laman yung lambat mo? Diskarte mo. Jesus got into one of the boats. That one that belonged to Simon. Sabi niya, itulak mo pa. Gagamitin ko yan. Tanong, pinapagamit mo ba yung trabaho mo, yung karir mo, yung edukasyon mo, yung bahay mo for the kingdom of God? Do you advance the kingdom of God? Do you make Jesus famous? You see? Ano nangyari? Then Jesus sat down and He teach people from the boat. This is what I'm saying. Pag nagkakaloob ka dyan, pag may na-save, may sinuportahan tayo mga missionary, may mga widows tayo sinuportahan, lahat yan, may bahagi ka. Okay? He teach people out of what you gave. The disciples had worked all night and they caught nothing. Anong sabi sa verse number 5? At sinabi ni Pedro sa kanya, Boss, Master, kapoy na ko. We told all night and we have taken nothing. Wala kaming iuwi. Pagod, mahal ang pamilya, mahal ang negosyo, nagsisipag, may pangarap, but they caught nothing. Why? My way, not God's way. Lagi kang kakapusin. Then Jesus stepped into their boat. At sabi ng Diyos, cast your nets again. But what they did is they cast the net. Okay? Itinapon ang isang net. Sabi ng Diyos, nets. Kanya ano nangyari? Napunit yung net. Bakit? Net lang eh. Dapat nets. We're the one limiting how far God will work. And when they did cast the net, they caught so many fish that their net began to break. Imagine, madaling araw nagtrabaho, tirik ang araw, doon sila nakahuli. Bakit? Your emptiness can be filled with fruitfulness. Bakit? Kasama na ang Diyos.
Kanya nahihirapan ka sa trabaho. Kanya nahihirapan ka sa boss mo. Kanya nahihirapan ka sa pag-aaral. Kasi hindi siya kasama. You see? You make God famous in your job. You make God famous in your school. You make God famous in your family, in your neighborhood. Imagine the same lake, the same boat, the same net, the same fisherman, the same fish. Nung gabi, walang huli. Nung tirik ang araw, maraming huli. What the difference? The presence of God. God's glory. Living on God's kingdom, relying on God's power, and learning to give God the glory. The only difference between nothing and fullness was Jesus is in the boat. Tanong, is Jesus in the boat of your relationship? Bakit walang tigil ang gulo sa ating pagsasama simula nang tayo magpasyang maghiwalay? Bakit? Bakit magulo? Bakit sa school walang kapayapaan? Mataas ang grade mo. Bakit walang kapayapaan? Bakit? The Lord is not there. Hayaan mong makilala ka na member ka ng Panginoon, pamilya ng Diyos, at member ka ng Diyos. Kanya sinasabi ko lagi nung nasa school kami, they knew who I am. Alam nila ng Google Pay ko eh. Alam nila sa akin nabili ng alak eh. Biglang nagbago. Pero mo napasok ko sa school, naka-happy fit lang ako, tapos naka-shirt, naka-t-shirt lang. Pasaway. Then all of a sudden, naging matino, nakasapatos, naka-t-shirt, naka-polo. Bakit ano nangyari? The Lord was in my boat. Nagtrabaho ko, the same thing. It was then that I said, Lord, alam ko sa akin na itong trabaho to sa Sprague, Philippines. 100 kami na in-interview. Alam ko sa akin na ito eh. Okay? Pero lambing ko lang sa iyo ha. Unahin mo ako sa interview. Kasi laging nauna sila eh. Sauko ko. Di laging huli. Lord, sa final interview, bigay mo sa akin. Promise ha. That was 84. Wala pang first pass nun. I give you 1 month of my salary. Promise yan. Nasubukan mo na ako sa 40-30%, di ba? Subukan mo ako ngayon. Lambing lang, lambing. And all of a sudden, pagkatapos ng second interview, okay, final interview, umalingaw-ngaw. Jose Francisco Sauco. Wow. It was me. Sabi ko, yes. Biglang tumayo yung nasa interviewing room. May pumalit na isa. Mupo ka. Ko, hi. Ako nga pala si Joey Sauco. Ikaw sino ka? Benjo Antonio. Uy, sir, ganda ng pangalan natin, sir. Benjo Joey. Meaning, okay tayo, sir. Bakit? Ben Joey, sir. Sabi ko, saan ka nakatira, sir? Sa Malibay, sa Flores. O, sir, malapit ang church namin sa inyo. Bakit? Saan ka nakatira? Sa May Rodriguez. Bago dumating na, doon ako nag-aaral sa Pasay. Tita. Nag-interview ko. Ay, sorry, sir. Ano to? Sir, triangle. Hindi triangle yan, diode. O, di diode, sir. Pag nilagay ko na yung polarity ito, di dyan pupunta, sir. Pag ito, doon. Sige na. Hindi naman ako mag-interview sa iyo, yung umalis eh. Ba't umalis? Sumama ang tiyan. Okay. Sabi ko sa kanya, okay na, sir? Yeah. Dali, sir, ha. Final interview na to. Pagpunta ko doon sa loob, magsusukat na ng uniforme, dark blue. Sabi nung tumayo, oh, ikaw yung in-interview? Opo. Ba't nandito ka na? Sir, pag madali ang tanong, madali ang sagot. Ba't ako nagkaroon ng confidence? God's kingdom, relying on God's power for God's glory. Sabi niya, marunong magbasa ng plano? Of course. Tingnan mo to. Call a friend ako. Holy Spirit. Ano mali dito? Alam mo kung bakit? The Holy Spirit will guide you into all the truth. Holy Spirit, anong mali dito? Help. Mapapahiya tayo. Alam nila, baptist ako. Sir, shorted dito, hindi tatakbo. Nakita mo yun? Sir, MTI ako, sir. At anak ko ng Diyos. Member ako ng Baptist Church. I like you. Pasukat ka. Kinabukasan, pagpasok ko, yung nag-interview sa akin si Benjo, ako pala boss niya.
Sabi niya, sir, sorry ha, kamote ka, ang angas-angas mo. Mas mataas pala posisyon ko. Eto, Benjo ha, hindi ako pwede ng linggo. Bakit, sir? Moderator ako. Ano yun, sir? Papaliwanag ko mamaya. Moderator ako at nasa church ako. Kanya ito gagawin natin. Ikaw papasok sa akin at bibigyan kita ng sweldo. Abutan kita. Kailan ka sa papasok? 10 ng gabi. 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga, then 6 ng umaga hanggang 2 o'clock ng afternoon. Bakit? In-adjust ko yung schedule ko. Bakit? Ayokong absent ako sa church. That was 1984. Priority ko to live in God's kingdom, to rely on God's power, to live for God's glory. Pag uwi ko sa bahay, Ma! Ano nangyari? May trabaho na ako. Tingin ko, dire-diretso na to. Wow! Magkano sweldo? Mga nanay, di ba ganyan ang tanong natin lagi? May trabaho ka na? Oo, magkano sweldo? Naku ma, meron lang problema. Anong problema? Kasi po, American company pala to. Tapos yung mga sa lugar ko, ang panghinang nila kasi mga IC, ang panghinang nila, Faye, you can correct me on this, kasi nagtrabaho to sa Dynetics okay? Tsaka si Ami, tsaka si Penny. Si Penny, di ba? Oh. Pure gold, 24 karat. Sabi niya ganun. O ngayon, meron silang ginawa. Anong ginawa? Yung unang sweldo ko daw, hindi pwedeng galawin. Bakit? Pondo, hindi ko masabing offering ko. Bakit? Hindi kakayanin ng nanay ko. Mukhang pera yun Real talk, narinig naman niya ako sa langit siya. Okay? Tapos ito pa. Ano pa? Every sweldo daw, 30% ang tatanggalin. Bakit 30%? Kasi nga daw baka nakawin ko yung mga ginto. Ganun kahigpit, ma. Grabe naman. I have to lie. Kasi hindi kakayanin ng nanay ko yung commitment ko. I was a student, third year college, building up my life. But I build my life to live in God's kingdom, relying on God's power for God's glory. I was 1984, 18 years old. 20 years old. 85, 21 na ako Okay? Andun na ako. So nagsimula ako, Lord, hindi ko alam. Mabuti na lang. Diyan sa may Mercury Drug, diyan bumabagsak yung shuttle namin. So libre na pamasahe. Papunta at pagbalik, libre din. Pambira. Yung pagkain. Sanay na akong magutom Why did I do that? Why did I give my first month salary? Why did I give 30% of my offering to the Lord when I was 20? Second job ko yan. First job is Napocor. Second job is Sprague, Philippines. Why? Living on God's glory. Relying on God's power for God's glory. It's a hard choice, but I made a decision. Bakit? I want to show the power of God in me. Kanya hindi na naging mahirap sa akin. I started when I have nothing. 5 piso. Sa 5 pisong kinikita ko sa paghugas ng jeep, 30% yun. Naglalakad ako pa uwi. Listen. Here's the starting point. You've got to get Jesus in your boat. Is He in your boat of relationship? Is He in the boat of your career? Is He in the boat of your pag-aaral? Sa friendship mo? Alam ba ng classmate mo, ng tropa mo, na anak ka ng Diyos at ikaw ay member ng church? What's your boat? It's how you make a living. Simon's business was his boat because he was a fisherman. The boat represents your career, your profession, your job.
your school. It represents Simon Peter's entire livelihood. Naluluwalhati ba ang Diyos sa pension mo? Okay? Biruin mo, nakatanggap ako ng pension. Saan ako nagsimula magulog? Sa SSS? 1983. Okay? Nung makita ko yung pension ko, sabi ko, pagkatapos ng 36 months, magkano tatanggapin ko monthly? Mga 20,000 po. Iba yung kilos ni Elin. Marinig ng 20,000 a month. Bakit? Sa kanya pupunta yun, hindi naman sa akin. Bakit ako nagkaroon ng 20,000 a month na pensyon? Eh, naghulog ako. Hindi ka naman naghulog sa SSS, umaasa ka sa SSS. Kamote. Right? Bayad lang, bayad. Ngayon, totoo pala. Okay? Sabi ko, pwede pala. Mabuti lang, pinasakay ko si Jesus sa boat ko. Ngayon, 61 na ako. 42 years nasa member ng church. Inaani ko yung decision ko when I was 19. Kanya sabi ko, huwag kang umasa na magandang bukas, maginhawang bukas, masaganang bukas. Alam mo, Nelia, naiingit ako sa iyo. Parang yumayakap ka kay Wilson, giniginaw ka. Ha? Sabi niya, pang ginaw. Itong dalawang to, parang gusto na magkumot dito eh. Si sister, lumipat na doon. Giniginaw na. You see? Hindi pa gumagana lahat, ha? Ha? Pag gumana lahat yan, you know what I'm saying? Makita ko si Nelia. Sabi niya, papayakap. Kiniginaw na ako. Ginamit pa yung church. Sabi naman ni Wilson, mais kasi pastor nakatingin. Giniginaw ako eh. What does it mean to have Jesus in your boat? It means to dedicate your career to God. It means to dedicate your schooling to God. It means to dedicate the portion of your life to God. We're not talking about salvation here. You may have Jesus in your life. But my question is this. Have you given Him control in your career? Have you given Him control in your ministry? In your choices? You have trusted Him for salvation. Pumupunta ka sa church every weekend. You praise God. Tama? And then all of a sudden, you put God into the shelf. Di ba? Nilalagay mo ang Diyos sa lagayan. You're not doing anything. You're just wasting your time. Tama? And this is something that you have to see. Nagpupuri ka, kumakanta ka, nagte-take notes ka. On Sunday, we praise God. But when you go back to work, when you go back to your business, during the week, is Jesus there? Kasama ba ang Diyos sa opisina mo, sa tindahan mo? Kasama ba ang Diyos sa pag-aaral mo? Do you trust God in your job, in your studies? I did. Pinili ko. Sinama ko. You see? Or do you put Jesus on the shelf? Pag may lumapit sa iyo, will they see the fruit? Ano sabi ng Bible? By their fruit, you shall know them. Pag may dumikit sa iyo, anong prutas ang malalasahan? You see? That's why I always say, nasa ng tropa mo? When Simon Peter gave his job to Jesus, he was blessed with incredible results. Hindi mo pwedeng ma-outgive ang Diyos. But don't miss the sequence.
We sometimes think, God, make me real successful sa business ko. Then I'll serve you with success. Mali. Anong pagkakaiba mo niyan sa mga kontraktor? Yung mga kontraktor, bibigyan kita ha, ng project ha, pero magbigay ka sa akin ng 30%. Kanya nga one time, sabi ni Pastor Benny, Joy, pumunta ka. Bakit? Andito yung mga kontraktor. Okay, then, mag-preach ka. May mga bakla pa dyan ha. Hindi nag-preach ako ng gospel. Pagkatapos ko mag-preach ng gospel, they made a profession doon sa Camp Benny. Then afterwards, sabi nung nga contractor, Boss, anong gagawin namin kay Kong? Bakit? Ay, tumanggap ng 30%. Eh, gago, hindi tatanggap ng 30% yan. Pastor yan eh. O nga alam namin. O tapos na yung project. O ngayon, ano gusto nyo gawin? Eh, ayaw nga tumanggap. Iba tatanggap yan. Pastor yan. Ano pwede namin regalo? Ano ba gusto nyo regalo? Bigyan sana namin ng baril eh. Anong klaseng baril? Angstad. Eh, bobo ko pala eh. Naka-angstad na ako eh. Ayan o. Ay. Hindi naman ako congressman, naka-angstad ako. Bibigyan mo angstad, di pareho lang kami. Di magregalo ko kung ano maganda. Hindi galing sa project. Tapos na yung project. Sabi niya, thank you boss ha. Bakit? Tinanggap namin si Kristo. 12 yun. Yun yung sinabing may contractor. Meaning, sa distrito niya. Binin mo. Sabi ni Rufus Rodriguez nung July 28, Sona, ando doon kami lahat, lumapit sa akin si Rufus, Pambira, Bishop. Oh, kailangan namin si Bishop Babante rito, natuwa kami. Bakit? Walang sumisita sa amin dito eh. Siya lang. Ang ganun ba? Good. Oh, sabi naman ni Boying nandoon. Ano mo? Si Bishop, niyaya ko yan. Sabi niya, Bishop Benny. Ang tawag sa kanya, Bishop hindi congressman. Bishop. May pupuntahan tayo. Magkakape tayo. Teka, saan tayo magkakape? Sabi ko, kasasama. Iba kapehan yan. Saan ang kapehan yan? Air Force One. Ano yun? Paliwanag ko sa iyo mamaya. Yung Air Force One, yan sa Paranaque. Diyan nagpupunta yung mga congressman at mga senador. May sarili silang kwarto. Wala nakakalam. Ganon! Oo. Huwag kang sasama. Saan tayo magkakape? Sinagot, Air Force One. Ba't alam mo? Diyan kami lagi, dati. Pampira ka. Then sabi niya ganon. Ito gawin mo, Bishop ha. Bishop Benny. Kukuha mo na kami ng chicks. Tapos tsaka ka magpipreach. No. That was July 28, nitong huling Sona. Sabi ko, naalala ba yung tinanggap mo si Kristo? Yes po. Good. Tanong ko sa iyo, kilala ka ba na save? Nakita niyo yung congressman niyo sa Dasmariñas, tama? Lahat inaaway, tama? Ba't walang maiba to? Kasi alam nila, baptisto. Sino nang babash? Yung mga basher, pero walang congressman. Bakit? They knew we preached the gospel. There was a time that he used the pulpit. Sabi niya, there are pastors here today that I would like to request to stand up, tumayo kaming lahat. And all pastors that are here, I want you to give the Bible to each and every congressman. Nagbigay kami ng Thompson Bible sa lahat ng congressman. Sabi ko, okay lang kayo? Opo. Tanong, kung siya alam sa Congress na baptist siya, ikaw, alam ba sa opisina mo na baptist ka? Na-save ka? Na anak ka ng Diyos? Alam ba sa school? Ha?
Yan, nung makita ako ni speaker, dating speaker, Bishop, pray mo ko. Okay ka lang? Sige, di pinag-pray ko. Anong prayer ko? Lord, sana po matigil ang korupsyon. Mahuli yung mga dapat mahuli. Mawala po ito. O, di natigil. Nagkaroon ng investigasyon. Di ba answered prayer? Oh. Binasya ko doon. Ba't ko daw pinag-pray? Ba't nung si Digong pinag-pray ko, hindi kayo umangal? It's my blessing to pray for them. I ask you, do you ask God to make you successful? Then sasabi mo, I will be honoring you and serve you when I'm successful. Mali. It's exact opposite. First Peter gave the control to Jesus sa kanyang trabaho. Then Jesus used it to preach the gospel. You see? Then what happened? Jesus blessed Peter's job with enormous success. Ipagamit mo muna at saka hayaan mo ang Diyos magpala sa iyo. Ito yung sinasabi na Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng ito ay dadagdag. Anong lahat ng all these things? Ano yan? Damit, pagkain, pamumuhay. Idadagdag. Bakit? Kasi may blessing ka na. Are you with me? Idadagdag lang. Ang tawag dyan, added blessing. You want God to bless your time? Give Him first part of your time. You want God to bless your money? Give Him the 10%. Pag may tinanggap ka, the 10% belongs to God. And above that, that's your mission offering. And 1 month of your salary, it's your first fruits. You want God to bless your job? Give Him the control no matter how successful you are. Ano sabi ng verse number 4? At nung pagkatapos siya magsalita, may na-bless, may na-save. Sabi niya kay Peter, I know your boat is empty, I know your nets are empty and worn out. I want you to launch to the deep and let down your nets for a draught. Verse 5. Sabi ni Simon, Lord, magdamag na kaming napagod, kapoy na kami. We have taken nothing. Pero dahil pinangaral yung salita mo, may na-save, I will let down the net. Tingnan mo, net. Oh. Now, think about how hard it is for Peter to admit failure to Jesus. We told all night, and we have taken nothing. Was there a time in your life na naging honest ka sa Diyos, Lord? Hindi ka number 1 sa akin. Kanya nahihirapan ako. He was a professional fisherman. Magaling siya. It was how he made his living. But sometimes, even the frost fish all night and catch nothing. Yan sabi ko kay Zero, I have no explanation, but when you were assigned to be one of the lawyers ng ombudsman, kinabukasan, it is now Boying Remulla. They were doing their best. We told all night. But sometimes our best is not good enough. Sometimes there's a situation na wala kang control. You cannot control the economy. You cannot control the weather. You cannot control a lot of things in your life. Wala kang control. Yun ang nangyari kay Iman. Alam niya, meron siyang problema. Alam niya, mentally hindi siya stable. Ang di niya na kaya, yung pambabasa kanya online. Yan ba? Pangit mo, mag-ayos ka muna, bla 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 bla. Ang tanong ko, yung bang basher niya nakakatulog pa ngayon? Okay? Ang pangalan niyan, Emmanuel. You know what Emmanuel means? God is with us. They have the Word of God. Kanya lang hindi kinaya ng emotional quotient niya.
Are you with me? Yung papa niya, this is our verse for today. We cannot control. That's why make Jesus control everything. You may have tried so hard, and it doesn't make any difference, and you don't have much to show for it. Your way, my way, will not be enough. God's way is. What do you need to do? We need to get Jesus in your boat. We need to get Jesus in your career, in your relationship, in your studies. In other words, let Him be the center of your job, of your school, of your business. We need to admit that my way is not working. Ano sabi niya? Master, we told all night and we have taken nothing. Pagod na ako eh. The Bible calls it confession. It's tough. Mahirap sabihin I'm a failure. Bakit mahirap sa atin na sabihin yan? That our way is not working. Why? Pride. Pride. Bakit? Pride says, I can handle it. I've got it all together. Ako pa, graduate ako. Ako pa, ang ganda ng grade ko. Ako pa. In the middle of pride is I. In the middle of sin is I. You don't want anybody to think you cannot handle it. Kanya nagkukunyari ka. Naglalagay ka ng maskara. You're in charge. You've got it all together. You think you can handle everything by yourself. Ang kanta mo, all by myself, I wanna be. You know what is that? Pride. You've been working 12 hours a day. Pag nasa opisina, ang galang, good morning, boss. Good morning, sir. Good morning, hi. Hi. Pagpasok pa lang, hi, good morning. Pero pag umuwi na sa bahay, sino yung kalat? Ba't ako ba sa... Pag sa bahay, masungit. Pag sa trabaho, mabait. Tama? Kaya ang sabi ng mga anak mo, ng mga girl, is Jesus at the boat of your life? Ano sabi ng Proverbs 16:18? Pride goeth before destruction. Pag hambugero tayo, ang susunod niyan, destruction. Haughty spirit, bagsak. Alam mo kung ba't tayo tumahon? Mayabang tayo. When I rely on my own strength, instead of God, I'm setting myself up for a fall. That's why the Lord said in Proverbs 3, verse number 5, 6, and 7, tama? Trust in the Lord with all thy ways and lean not to thy own understanding. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall crown your efforts with success. Verse number 7, huwag kang maging matalino sa sarili mong mata. Matakot ka sa Diyos, umalis ka sa masama. Kanya hindi tayo umaamin sa Diyos. Bakit? Mayabang tayo eh. Sa Diyos na nagtago ka pa. Pangalawa, ito pa, stubbornness. You know what stubbornness means? Matigas ang ulo. Stubbornness keeps me from obeying God. Alam mo nang mali ang relasyon, ayaw pambitawan. Alam mo nang mali attitude, ayaw pambaguhin. Okay? Alam mo nang hindi tama yung kasisapan mo, yung damdamin mo, ayaw mo pa. When I refuse to change, I'm actually rejecting the Word of God. And that always leads to loss. Kanya lagi kong tinitignan, kanya nagpost ako kanina, I should or must see my own sin and not other sin. I need to examine myself. Bakit ang dali nating makita yung pagkakamali ng iba, yung maling sinabi, ba't hindi natin makita yung sarili natin?
Okay? Ano sabi ng Proverbs 29:2? When the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked bear rule, the people mourn. Pag tayo ang namumuno, masaya ba pamilya? Stubborn tayo. Baka po pumapasok pa lang, tumubusina ka pa lang, yung aso mo tumitiklop na. When I'm stubborn, when I'm unteachable, kawawa mga tao. And when I'm stubborn, I block tomorrow's success. God cannot bless a hardened heart. Pag matigas ang puso ko, pa tayo tutulungan ng Diyos. Okay? Stubbornness says, I don't need to change my way. I do it my way. Ano sabi ng 1 Samuel 15:23? Ang rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is a iniquity and idolatry. Dahil tinanggihan mo yung salita ng Diyos, tatanggihan din kita. The more na hindi mo sinusunod ang Word of God, at the final authority, igiit mo gusto mo, stubborn ka, proud ka, hindi natin makikita yung tulong ng Diyos. Okay? Sabi dito yung pagtanggi mo sa Diyos, para ka mangkukulam. By the way, ulitin ko as Baptists, we don't celebrate Halloween. Hindi ka dapat maglalagay ng kandila sa pintuan mo. Hindi ka dapat magsasabi, Happy Halloween, trick or treat. Anak ka ng Diyos. Are you with me? We don't celebrate that. At huwag kang lalabas na para kang mumu. Hindi mo na kailangan gawin yan. You got my point? Oh. Kasi pag wala ka sa Diyos, nakakatakot na mukha natin. Okay? Ang sabi rito, ang rebellion parang mangkukulam ka. At ang stubbornness, idolatry. Alam mong mali, pinilit mo pa. The greatest enemy of tomorrow's success is yesterday's success. Nagtagumpay ka kahapon, kampante ka na. Paano bukas? Do you think you can be sustained by yesterday's success? Kakain mo ba yung tinapay kahapon? Kagabi? No. Friday, may bisita kami. May isang tray. Pagtingin ni Moreng, sabi niya, parang iba to. Inamoy niya. Tinikman niya. Panis. Panis Hindi ko alam kung ano yun. Tinago niyo na. Okay? Imagine na kaluluto pa lang panis na. Okay? Kakainin mo ba yung pagkain last week? Kami lang siguro kumakain. The success that you will have tomorrow, ang kalaban yan, yung tagumpay mo kahapon. Kasi you know what? I think I know it. Alam ko na yan. Pride, stubbornness, pangatlo. And we close with this. Fear. Takot. Gadlock. You cannot admit you fished all night and caught nothing. And I'm so thankful that Peter said, I toiled all night. Pagod na ako, Lord. And I caught nothing. You're afraid that people will think less of you. You know what caused that young lady, 90 years old, to kill herself? Because she thought that she was less. May nang bully sa kanya, pangit ka naman hindi ka naman magaling umarte. Ito Tumanim sa kanya yan. Simula 3 years old siya, hanggang lumaki siya, yun ang narinig niya, hindi alam na magulang. Okay? That's why I said, check on your son, check on your daughter. Okay? Then sabi niya, nagpatato ako dito, kasi parang, ito yung parang narinig ko, ito, kasi ito. Pero pag tinignan mo siya, happy. Pero hindi mo alam, may silent pain. She cries in silent. Mahirap aminin, I'm a failure. Mahirap aminin, we told all night and we caught nothing.
And that statement coming from other people na nangyari sa loob ng bahay nila caused that little girl to lose herself. Kanya kung ano ginagawa niya. Na pag nakita mo yung mga video niya, tama? Unnatural. Because he wants to get the attention of others. Hey, you see, I can do this, oh. Pero mo umakit siyang ganyan, ang galing niya. Oh. And the last video that she has, umakyat siya doon sa traffic light, umakyat pa siya. Yun eh, pakita, hey, I can do it, di mo kaya yan. But people think less of her. You know what? You're afraid to get Jesus into your boat. Bakit? Because when Jesus is in your boat, He will steer it in a direction you don't want to go. Pag pinasakay ko ang Diyos, iiwanan ko na yung dating karelasyon ko. Natural, mali. Titigil ko na yung pag-inom. Natural, mali. Titigil ko na yung 1xbet. Natural, mali. Oh. Iiwanan ko na yung secret ka-text ko. Natural, mali. Kanya minsan ayaw nating pasakiin si Kristo sa ating bangka kasi ayaw mo sa direksyon pupuntahan mo na kasama siya kasi hindi ka komportable na sumusunod ka sa Diyos. Okay? May inayos kami ni Brother Roman isang araw. Sabi ko, Rom, can you please check this? Ano yan? Kasi may nagpapasa ng ganito. Sige po, Pastor, I'll get back at you. Kinausap ko yung kausap ko. Sabi ko, I let the anti-cybercrime did this. In-screenshot ko yung sagot ni Brother Romy. Tinatrabaho na po namin. Hindi ka sanay magbasa ng Bible eh. Hindi ka sanay na mag-submit sa Word of God eh. Hindi ka sanay na unahin siya. Dahil inuuna mo lagi ang sarili mo. Damdamin mo, naramdaman mo, galit mo, asar mo. Mali. Believe me, it's freeing. Pag nakikita ko yung kaya kong gawin, tapos hindi ko ginawa. Ano nangyari kay Arwin Santos nitong nakaraan? Nagbabasketball sila. Nagbabardagulan sila. Di biglang ginawa ni Arwin Santos, ginano niya isang prayer. Ano, bakol ba yun? Bakol, nakalimutan ko. Pak! Bumagsak! Baranes? Oh. Basag! Yun! Ngayon si Arwin Santos, hindi na nga kinuha ng PBA, wala nang ano, okay? Tapos doon na lang sa liga ng MPBL. Thrown out pa siya at magbabayad pa. You know why? Napikon. There are a lot of people that will provoke you.
They want to get your attention to the point na sisirain mo yung testimony mo. Don't play their game. Nung si Brother Ronald nasa Starbucks, may makulit na driver, viral siya. Tinulfo. 20 million views ang una. Sumunod, 20 million views ulit. Kumita yung kamuting senador. Okay? Sabi ko,
Tanong, baka kanya wala ka na imbita kasi hindi alam anak ka ng Diyos. Kasi hindi alam na baptist ka. Baka hindi alam ito ang church mo. Our ways will not work. His way will. Live for God's kingdom. Rely on God's power. And learn to live for the glory of God. Lord, luluwalhatiin kita. Alam mo kung ba't nahihirapan ka? Jesus is not in your boat. Let Jesus be in your boat. And everything will change. From emptiness to overflowing. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Pagpalain mo kami. Pangunahan mo kami. Basbasan, ingatan, turuan. Ikaw ang maluwalhati. Alisin mo ang yabang. Alisin mo ang stubbornness. Alisin mo yung fear. Palitan mo ng pagsunod. Hindi kami mahiyang aminin. We told all night and we caught nothing. Hindi kami mahiyang sabihin, pagod na kami. Kasi iginigit namin yung gusto namin, hindi ang gusto mo. Hindi kami mahihiya that people will say that we're not sufficient. Pero with you, we will always be sufficient. Will you come at the altar now and say, Lord, help my emptiness be overflowing dito sa altar. God bless you. I want you to go and pray with somebody today. Pray. Influence others.
Father, we ask you to help us to become in line with you, that we live for your kingdom. We will rely on in your power to live and bring your glory to you. Thank you. Patawad kung mayabang kami. Patawad kung stubborn kami. Patawad kung takot kami kasi hindi kami sanay sumunod sa iyo. Hindi kami sanay mahalin ang iyong salita. At kung sinasabi namin, mahal ka namin, at hindi namin mahal ang eklesiya, at hindi kami nag-serve, niloloko namin ang sarili namin. Salamat po sa inyo. In Christ name we pray. And all God's people say, okay, let's all stand up please.